Dear Lady Love TV. Please Love Me Doctor. Tunghay na po natin ang 13 bahagi. Nagising akong wala na si Doc Mark sa tabi ko. Tiningnan ko ang oras sa side table, 7 na ng umaga. Nagpasya akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nagpunta ako sa salas pero wala siya doon, kaya tinungo ko naman ang kusina. And there I saw him. Nakatalikod siya sa akin at kitang-kita ko ang lapad ng kanyang likod. Nakasuot ito ng white shirt at jogger pants at halatang medyo gulo pa yung buhok. Natutuwa akong pagmasdan siya habang nagluluto. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagtapat siya sa akin kagabi at heto magkasama pa kami sa kondo niya. Hindi ito isang panaginip kung hindi totoong totoo. Hindi ko na namalaya na nakatingin na pala siya sa akin at nakangiti. Kaya naman lumapit ako sa kinaroroonan niya. Good morning, bati ko sa kanya. Morning babe. Hinalikan naman niya ako sa noo. Nagulat ako sa ginawa niya at tinawag niya sa akin. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makapaniwala. Pinaupo naman niya ako at hinanda ng almusal. Binigyan niya ako ng fresh milk at kape, ang para sa kanya. Umupo siya sa tabi ko at nilagyan ng plato ko ng kanin at ulam. Kapag ganitong malapit kami sa isa't isa, hindi talaga nagiging normal ang tibok nitong puso ko. Minsan nag-aalala na ako kung normal pa ba to. Tahimik kaming kumakain nang biglang mag-ring yung cellphone ko, nakatabi ko lang. Nakita ko yung number na nakalagay at hindi pamilyar sa akin. Sinagot ko naman ito. Ngunit hindi ko akalain na napindot ko rin pala yung loudspeaker. Hindi pa ako nakakapagsalita na magsalita na yung nasa kabilang linya. Hello baby. Muntik pa ako mabulunan sa tawag niya sa akin. Napatingin naman sa akin si Doc Mark at nakita ko pa ang pagtaas ng kanyang kilay na para pang gusto nitong itanong kung sino yon. Nang hindi pa ako sumagot ay muli siya nagsalita. Hello baby girl, still there? May halong galit sa boses ni kuya. At dahil nakita ko ang reaksyon ni Doc Mark, naisipan ko naman siyang pagtripan. Sumandal ito sa kanyang upuan at humugot ng malalim na buntong hininga na alam kong galit na. Tinanggal ko muna yung loudspeaker at nilagay sa tenga ko yung cellphone ko. Tatayo na sana ako para kausapin si kuya nang bigla niyang hawakan yung palapulsuhan ko at pinaupo niya ako muli. Pilit kong hindi matawa. Sa tinura niya, yes po, sagot ko kay kuya. Hindi ko siya tinawag na kuya para lalo magtaka si Doc Mark. Where are you? Alam mo bang nag-aalala sa'yo si Nana Lucy? Hindi ka raw umuwi kagabi. I'm sorry, dito kasi ako nakatulog sa bahay ng kaibigan ko. Dito niya kasi ako pinatulog eh. Nalobat din ako kagabi kaya hindi ako nakatawag. Nakita ko pa ang pag-igting ng panga niya at halata nagpipigil lang ng galit. Gusto kong humagalpak ng tawa dahil pinagseselosa niya yung kuya ko. Pinindot ko ulit yung loudspeaker para marinig niya na ang pinag-uusapan namin. Sa susunod, magpaalam ka ha. Pati ako nag-aalala sa'yo. Opo, sorry na po. Nakatingin ako sa kanya habang nakikipag-usap kay kuya. Kita ko sa kanya ang inis. Umuwi ka na rin kaagad ha, baby girl? Yes po, kuya. Mariin ko pang sinabi ang word na kuya na siya namang ikinataka niya. Okay, sige. Don't forget to drink your medicine, okay? Oo na, kuya. And don't forget may pasalubong, okay? Nakita kong lumambot na ang ekspresyon niya sa narinig. Umiwas naman siya ng tingin sa akin. Matapos kami mag-usap ni kuya, ay hindi ko na talaga mapigilan ang tumawa at tinitigan siyang maigi. Pinanlit-itan niya ako ng mata at inirapan. Ang cute mo talaga, Doc Mark. Hindi ko naman mapigilan ang ngumiti. Kung dati sinisimangutan niya ako dahil nakukulitan siya sa akin, ngayon sinisimangutan niya ako dahil nagsiselo siya. So, you love teasing me, ha? Dahan-dahan akong tumango sa kanya habang nakahalumbaba at nakatitig sa gwapo niyang mukha na ang sarap-sarap titigan. Nagulat naman ako sa ginawa niyang mabilis na paglapit sa kanyang mukha sa akin. Kaya naman mabilis akong napaatras. Sa sobrang lapit niya, iniiwas ko ang tingin sa kanya. Hindi na naman ako makahinga ng maayos. Pagkaway dumako ang tingin ko sa kanyang mapupulang labi. Napalunok akong bigla. Oh God, ano ba naman to? Bakit ba ganito siya? O tukso, layuan mo ako please. Baka hindi ako makapagpigil nito. Doc Mark, pwede bang lumayo ka muna please? Nauutal kong sabi sa kanya na sa ibang direksyon pa rin nakatingin. Why should I? Shit, naaadik ako sa amoy niya. Kung bakit naman kasi ganito siya kabango at kagwapo. Sorry ha, hindi ko na uulitin. Kaya pwede bang lumayo ka na? Nakita ko namang bahagya siyang umiti at lumayo na, kaya nakahinga na ako ng matiwasay.
Sa susunod paparusahan na talaga kita. Ngumuso naman ako at inirapan siya. Now ihahatid na kita sa inyo. Baka ako pang parusahan ng kuya mo kapag nalaman niyang dito ka natulog. Nakangiti naman niyang wika sa akin. Natapos na kami mag-almusal at nagpresenta ako na ang maghuhugas. Pero hindi niya ako pinayagan. Kaya nanatili na lang ako sa tabi niya at pinapanood siyang maghugas. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Kaya naman napahawak akong bigla dito. Unti-unti siyang sumasakit kaya napakagatlabi na lang ako. Tiningnan ko si Doc Mark, nakatalikod pa rin ito. Hindi niya ako pwedeng makita sa ganitong sitwasyon. Ayoko siyang mag-alala. Naalala ko yung gamot ko na nasa bag ko. Akamang tatayo na ako nang bigla akong napangiwi at napaungol ng bahagya. Kaya napalingon sa akin si Doc Mark at mabilis na lumapit sa aking kinaroroonan. Babe, are you okay? Yung gamot ko pakikuha. Dali-dali siya pumunta sa kwarto at kinuha sa bag ko yung gamot. Kumuha siya ng tubig at binigay sa akin. Mabilis namang ininom yung gamot ko kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Feeling better now? Tumangulang ako at niyakap niya ng mahigpit. We should go to your doctor. Umiling-iling ako at hinarap siya. Okay na ako, Doc Mark. Saka nakausap ko na si doktora. Mararanasan ko raw talaga to kaya dapat lagi ka kong inumin sa tamang oras yung gamot ko. Are you sure? Opo, Doc. Kaya mas maayos na tayo kasi may pasok ka pa at may pasok din ako mamayang tanghali. Nangingiti kong saad sa kanya. Tumayo na kami at nag-ayos na ng sarili. Good morning, Doc Mark. Bati na mga nurse kay Doc Mark nang madaanan siya sa nurse station. Good morning din. Ngumiti siya ng matamis sa mga ito na ikinagulat nilang lahat. Nurse Jean, pakidala na lang sa opisina ko yung ibang chart ng mga pasyente, okay? Sige po, Doc Mark. Tumango naman si Mark at saka ngumiti. Nagtataka naman ang mga nurse sa tinurang yun ni Mark. Grabe, Nurse Jean, nakita mo ba yun? Sabi ng isang nurse pagkalapit kay Nurse Jean. Oo, nakita ko. Parang may kakaiba kay Doc Mark. Na maligno ba siya? Wika naman ni Nurse Jean habang nakatanaw kay Doc Mark na palayo sa kanila. Kakaiba yung ngiti niya eh. Hindi naman siya ngumikinti ng ganun. Parati siyang masungit at seryoso. Ngumiti man siya, pilit lang. At isa pa, hindi siya nagre-response sa atin sa good morning. Tanging tangulang ang ginagawa niya. Ano nangyari? Takang tanong naman ng isang nurse na medyo may edad na. Nako, na maligno na yata si Doc Mark. Diyos ko, nag-sign of the cross pa ang babae. Sinong na maligno? Ay, maligno ka. Gulat na napaharap si Nurse Jean sa nagsalita sa kanyang likuran. Si Doc Will. Sinong na maligno ang sinasabi niyo? Takang tanong ni Doc Will sa mga nurse. Doc Will, wala ka bang napapansin kay Doc Mark? Tanong ng isang nurse na nagngangalang Yvette. Si Doc Will kasi ang lagi nilang nakakausap at minsan ay kabiruan din. Kaya naman malapit sila sa doktor. Wala naman, anong meron sa kanya? Bukod sa pagiging masungit at napaka-cold niya, anong kakaiba pa? Kasi ganito yon, Doc Will. Panimula ni Nurse Jean na lumapit pa ng bahagya sa doktor. Binati namin siyang lahat ng good morning. Sumagot naman siya ng good morning din, which is not normal sa kanya. Laging response niya lang ay tangulang. At heto pang isa ha, nakakagulat. Yung ngiti niya kakaiba, hindi na siya normal, Doc Will. Natawa naman si Doc Will sa mga sinabi ng mga nurse sa kanya. Talaga? Ginawa niya yon? Nakangiting tanong niya sa mga nurse. Oo, Doc Will. Baka may alam ka kaya ganun si Doc Mark. Si Yvette na nakahalumbaba pa sa lamesa. Kunwari nag-iisip muna si Doc Will bago sumagot. Na maligno nga siya. Gulat na nagkatingin na ng mga nurse sa sinabi ni Doc Will. Na maligno siya ng pag-ibig. Naiiling na natatawang tura ng doktor. Huwag kayong mag-alala. Normal na normal siya. Na maligno lang siya ng pag-ibig. Natawa rin ng mga nurse sa sinabing iyon ni Doc Will. Naku, pag-ibig lang pala makakapagpalambot kay Doc Mark. Wika ng may edad na nurse. Ikaw, Doc Will, kailan ka namamaligno ng pag-ibig? Nakangising sabi ni Nurse Jean. Hindi ako tinatabla ng maligno. Nakangiting wika ng doktor. Sige, puntahan ko muna si Doc Mark kung talaga namaligno nga siya. Nagkatawa na naman silang lahat. Pumasok na kaagad si Will sa loob ng opisina ni Mark at nakita niya itong nakaupo sa kanyang swivel chair at nagtitipa sa kanyang cellphone. Nahuli niya pa itong nakangiti. Tama nga sabi ng mga nurse, na maligno ka nga. Nag-angat naman ng tingin si Mark at sinamaan siya ng tingin. Umupo naman si Will sa harap nito. Ano bro? Nasabi mo na ba? Nakangisim paling niya kay Mark. Yes, I told her everything. Sumandal naman si Mark sa kanyang swivel chair at hinarap si Will. Kung hindi ka pa namin bibisite ni Ray, wala ka talagang balak magtapat sa kanya. Will,
May balak naman ako. Dapat nga ngayon ako pupunta sa kanila eh. Ang kaso, dahil sa kagagawan nyo, pinutol ni Will ang susunod niyang sasabihin at nagsalita. Dahil sa kagagawa namin, napagandang plano mo, right? Saad ni Will na may halong nakakalokong ngiti. Bumuntong hininga naman si Mark. Saan mo pala siya dinala kagabi? Hindi pa rin naaalis kay Will ang ngisi nito. Sa kondo ko. And then? What do you mean and then? I mean, ano pang ginawa nyo? Kumain syempre at natulog, yun lang. May halong inis na sagot niya sa pinsan. Alam kasi niyang ibig nitong sabihin. Hindi ka naman nagpaputok. Nanlaki naman ang mata ni Mark sa sinabi ni Will. Kahit kailan talaga hindi matinong kausap ang pinsan niya. Tuwang-tuwa pa siya kapag inaasar siya. What? Diyos ko Mark, need mo na yata mag-seminar. Tigilan mo nga ako Will, hindi ako katulad mo. Mark, mahal mo naman si Maris at isa pa kailangan mong pagpawisan. Hindi na napigilan ni Will ang humagalpak ng tawa dahil sa reaksyon ni Mark. Alam mo pareho kayo ni Maris. Tawang-tawa kayo pag inaasar ako eh. Irap nito sa pinsan. O diba I told you she's bubbly. Yeah right, pero ayokong lapit ka ng lapit sa kanya. Bakit naman? Nagsiselos ka? Asar ulit niya kay Mark. Bro, ano ka ba? Wala akong gusto kay Maris. Kaya lang ako napapalapit sa kanya dahil sa'yo. Kung hindi ako gagawa ng paraan tuluyan siyang mawawala sa'yo. Masyado kang torpe. Hindi ka naman pangit. Mas gwapo lang ako sa'yo. Tinaasan lang siya ng kilay ni Mark na ikinangiti naman ni Will. Kumusta pala siya? Sumeryoso naman ang itsura ni Mark at napansin ito ni Will. May problema? Yes. Kanina kasi nanikip na naman yung dibdib niya and I was scared. Ewan ko, iba yung pakiramdam ko. I need to talk to her doctor. Sa tingin mo sasabihin sa'yo ni doktora? That was personal, Mark. At alam mo yon. Yes, I know. Nag-aalala lang ako para kay Maris. Try to ask her, bro. Tumango lamang siya sa sinabi ni Will. Hindi ko maiwasang hindi mamiss si Maris. 3 araw ko na siyang hindi nakikita. Umuwi muna ako rito sa Batangas kung saan nakatira ang tita ko. Nakapatid ni Mama. 1 linggo ako nagbabakasyon. Lumayo muna ako para kahit papaano maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Narito ako sa tabing dagat at nakaupo. Gustong-gusto ko ng amoy ng dagat. Naaalala ko si Maris nung dinala ko siya sa tabing dagat at kitang-kita ko ang kanyang matatamis ng ngiti. Ang dami kong naiisip na kung nagtapat kaya ako sa kanya, posible bang magustuhan niya ako? Kaso hindi eh. Una pa lang naramdaman kong kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. At hindi nahihigit pa doon. Kaya naman ayos lang sa akin yon basta nasa tabi ko lang siya. At naiiparamdam ko sa kanya kung gaano siya kaimportante sa akin. Kaso mukhang mag-iiba na ang sitwasyon namin. Meron na siyang Mark na mag-aalaga sa kanya at lagi na sa tabi niya. Masaya ako para kay Maris kasi sa mga oras na to, alam kong masaya na rin siya. Sana pagbalik ko at makita siya, wala na ang sakit na nararamdaman ko. Ang hangad ko lang sa kanya ay kaligayahan niya. Hindi ko na malayang may luha na palang dumaloy sa aking pisngi. Mahal na mahal kita, Maris. Sobrang mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Para maging masaya ka lang. Bulong ko sa aking isipan at hindi na napigilan ang humagulhol. Excuse me po. Nandyan po ba si Doc Mark sa opisina niya? Tanong ni Maris sa isang nurse. Dumaan muna si Maris sa hospital bago siya umuwi. Gusto niya muna makita si Doc Mark at magdala siya ng cake para dito. May surgery ngayon si Doc Mark, miss. Hindi ko lang alam kung anong oras matatapos. Ganun ba? Bakas kay Maris ang lungkot. Lumapit naman sa kanya isang lalaking nurse at binati siya. Siya yung nurse na nagpagkalala sa kanya nung nakaraan. Hi Maris, nakangiting bati niya sa dalaga. Ikaw pala Jake. Ganting-ganti naman niya sa binata. Bakit ka pala nandito? Hinahanap ko kasi si Doc Mark kaso may surgery pala siya. May check-up ka ba sa kanya? Wala. Ano kasi naramdaman na lang ni Maris na may humawak sa kanyang bewang kaya napasinghap siya. Tiningala niya ito at nakitang gwapong si Mark na seryoso ang mukha at nakatingin kay Jake. Kanina ka pa? Malambing na baling niya kay Maris. Hindi naman, kararating ko lang. Nahihiya naman siya kasi nakatingin sa kanila ang mga nurse, pati na rin si Jake na kanina ay nakangiti. Nawala na lang makita niya si Mark na nakapulupot ang braso sa kanyang bewang. Let's go? Yaya ni Mark at hinawakan siya nito sa kamay. Iyon pala ang girlfriend ni Doc Mark, no? Ang masayang tura ni Nurse Yvette. Ang cute naman niya, bagay sila. Sabi naman ni Nurse Jean at naghagikika naman sila. Maliban kay Jake na tahimik lang nakamasid sa papalayong sina Mark at Maris. Namaligno talaga ng tuluyan si Doc Mark. Sana lagi siyang namamaligno para laging good mood. Sabay tawa ni Nurse Jean. Ang saya niyo ha? Anong meron?
Lapit ni Will sa dalawang nurse na nasa nurse station. Nakasuot pa ito ng scrub suit at mahalatang kakatapos lang ng surgery niya. Nako, Doc Will, nandyan kasi yung nagpamaligno kay Doc Mark. Kinikilig na baling ni Yvette kay Will. Talaga? Nandyan si Maris? Oo, Doc Will. Mukha nga nagselos pa dito kay Jake kasi kausap niya kanina eh. Tumingin lang si Will kay Jake na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Hinahanap lang niya kasi si Doc Mark kanina. Sagot ni Jake kay Will na hindi makatingin ng diretsyo. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko muna sila. Sige po, Doc. Sagot naman ng dalawang nurse. Nakasimangot naman si Mark na makapasok sila ni Maris sa opisina nito. Naunang umupo si Mark sa mahabang sofa at tumabi naman si Maris dito. Ipinatong muna niya ang cake na dala niya sa center table at hinarap si Mark. May problema ba, Doc Mark? Hindi siya sinagot ni Mark at tinaasan lang siya nito ng kilay. Anong problema nito? May nagawa ba akong hindi niya gusto? Tanong ni Maris sa kanyang sarili. Galit ka ba? Mahinang saad niya kay Mark. Tinitigan naman niya ito at nagsalita. Mukhang type ka nun, Jake, ha? Ha? Halata namang may gusto sa'yo yun nun. Naiinis niyang wika sa dalaga. Ano naman kung gusto niya ako? Mabilis sa sagot naman ni Maris. Sino gusto mo? Hindi ka agad nakasagot si Maris at tumingin muna sa ibang direksyon bago sumagot. Ikaw? Nahihiyang sagot kay Mark na siya namang ikinangiti ng doktor. Sino nga ulit hindi ko narinig eh? Ikaw. Hindi pa rin siya tumingin kay Mark. Now look at me babe and tell me. Pumuntong hininga muna siya at tinitigan si Mark. Paulit-ulit naman eh. Gumanti lang sa... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang halikan siya ni Doc Mark at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Napapulupot pa sa batok ni Mark at hindi na nagprotesta pa. Sa totoo lang, kanina pa siya gustong halikan ni Mark dahil na-miss niya ito at nakikita naman niyang miss na miss rin siya nito. Naghiwalay ang mga labi nila na kapwa hinihingal at tinitigan siya ni Mark at hinaplos ang kanyang pisngi. I miss you babe. Malambing na wika nito. I miss you too. Hahalikan pa sana siya ni Mark nang biglang bumukas ang pinto at tinulak kaagad ni Maris palayo si Mark sa kanya. Oh, bro. Sorry, hindi ko alam. Busy pala kayo. Natatawang bungad ni Will na nakatayo sa may pintuan. Pinamulahan naman si Maris. Hindi niya inaasahan na makikita sila sa ganong ayos ni Will. Will, hindi ka ba marunong kumatok? Inis na singhal ni Mark sa kanyang pinsan. Ano ka ba, Mark? Hindi naman talaga ako kumakatok kapag pumupunta ako dito sa opisina mo. Sa susunod mag-lock na lang, lalo na't may girlfriend ka na. Nanlaki ang mga mata ni Maris na tumingin kay Will at kinindatan lamang siya nito. Napayuko na lamang siya dahil sa hiya. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Inis na baling niya sa kanyang pinsan. Naupo naman si Will sa kaharap na upuan nila at palipat-lipat ang tingin kay Maris at Mark. What, Will? Nothing. Masaya lang ako sa inyong dalawa. At saka sa totoo, namaligno ka nga. Nakakangiting wika ni Will. Namaligno? Takang tanong ni Maris na hinarap si Will. Oo Maris, namaligno ng pag-ibig. Sabay natawa nito. Samantalang si Mark matalim ang pinupukol nito sa kanyang pinsan. Bro, headlines ka na sa nurse station. Ano naman yun? Kakaiba na raw yung kinikilos mo. Hindi ka na raw normal. Hindi pa rin ito tumigil sa kakatawa. Kaya pati si Maris ay napapangiti na rin. Ano bang napapansin nila kay Doc Mark? Nakangiting tanong ni Maris kay Will. He knows how to smile, not a fake smile but a real one. Ang binabati niya yung mga nurse niya. Tingnan naman ni Maris si Mark. Ibig sabihin hindi ka talaga sa akin masungit? Hindi naman sa ganon. Well, I'm not used to it. Naging ganyan lang siya dahil sa'yo, Maris. Shut up, Will. Mahina saway nito sa pinsan. Nangingiti naman si Maris dahil sa isa pala siya sa dahilan kung bakit hindi na siya nagsusungit. Doc Mark, dinalhan kita ng cake kasi wala akong regalo sa'yo ng birthday mo. Sino may sabi sa'yong wala kang regalo? Ikaw, ha? Takang tanong ni Maris. Ikaw lang, sapat na. Saglit na tinitigan ni Maris si Mark. Tumikim naman si Will kaya napatingin silang dalawa sa kanya. Kailan ka pa naging ganyan ka-corny ha, Doc Mark? Binato naman ni Mark si Will ng throw pillow. Hindi bagay sa'yo bro. Natatawang tura niya. Walang ginawa si Will kung hindi ang asarin ng kanyang pinsan. Tawagan mo kung nakauwi ka na ha? Pili ni Mark nang nasa labas na sila ng ospital. Opo, Doc. Nakanguso niya sabi. Maya-maya ay pumara na siya ng taxi. Bago pa siya makasakay, hinalikan muna siya nito sa noo na ikinasinghap niya hanggang ngayon kasi inahihiya siya kay Doc Mark. Hanggang sa taxi ay hindi maalis ang ngiti niya sa mga labi. Lagi niya sinasabi na sana hindi na matapos ang kanyang nararamdamang kaligayahan.